So good day everyone, I'm Benden Yeruel from BSITBA 3303. Today I will be presenting our capstone project entitled Flood Track, a hybrid cloud reporting and emergency dispatch system with social media integration and GIS-based heatmap for flood monitoring in Nasugbu, Batangas. So before I start the demonstration, I would like to mention that our system has three types of users. We have administrator, responder, and resident. For today's presentation, we decided to focus on responder because it is the primary user responsible for receiving, managing, and responding to reported incidents. So however, I would like to demonstrate the resident application so that you can see how incident reports are created and how the submitted data is reflected in the responder application. This demonstrates that the application comes from actual user input and it is not static or hard-coded. So first, let me demonstrate the responder application. Ang ingay po ng manok. Talagin po tayo. Si Isaac po ay isang member ng R501 Rescue Team ng Team Alpha. Yan. And then, makikita po natin sa ating dashboard pending, responding, resolve, and total. Ito po ay yung mga incident na ni-report ng ating resident. Then makikita po naman natin dito ang incident, recent incident. Ayan. Then ang mapapansin po natin dito may Tui Calabarzon. Dahil ang location ko po ngayon ay Tui, binago ko lang po yung range ng kanyang map dahil kung magawa po ako ng example from Tui ay hindi ko po magagawa. And then meron po tayong quick actions, view map, and dispatch unit. And then ito po yung kanyang incident. Yan, mga incident. Then makikita po natin dito, pwede pong mag-add si user ng picture. And then makikita po natin dito ang reported by Ruel, ako din. And then pending. Yan. Sa mga pending po, makikita po natin yung si location and dispatch. Pwede po siyang dispatch ng ating responder. Yan. Yan po tayo ditong high, medium, yan, critical. Sa active naman po, ayan. Sa active naman po, pwede po natin silang maka-chat real time. Yan, like messenger. Then makita rin po natin yung location. Then makikita po natin dito yung R501. Ayan po yung group na nag-dispatch sa incidents. Yan po natin. Sa resolve naman po, ayan. Sa resolve po, makita po natin dito yung resolve na incident. Then balik po tayo sa pending. Gusto po natin makita yung buong information ng isang incident. Tap lang po natin yung card. Ayan. Then makita po natin dito yung picture, description, location, reported, and kung kailan po ni-report. Reported by, reported kung kailan. Then pwede po natin siya i-view map. Ayan. Bali, ang location po ko po ngayon ay Tui. Kaya, andito po siya ngayon sa Tui. Pero ang ating pong research ay Nasugbu lamang. At hindi ko rin po gagawa ang video na daw kung ako po ay nasa Tui. Ayan. And then, tapos tayo sa incident ulit. Sa pagdi-dispatch naman po, pindutin po natin yung dispatch. Ayan. Pipili naman po ako, kung sino po ako ngayon, kung alin po akong nakalagin ngayon. Halimbawa po ay ako po ay Rescue Team Alpha. And then, yan, R501. Ayan.
Bali mawala na po siya dito. Punta na po siya sa active. Yan. Ngayon, pwede po natin siyang makausap via messaging. Like, kumusta kayo dyan? Yan. Then, marireceive po siya ni resident kung sino po yung nag-report. Then, mamaya ko pa papakita. And then, example po na ating pagre-resolve. Ito, yung report po ng isang incident ng isang resident. Resolve. Yan. Bali, pag na-resolve na po natin, mawawala na po siya sa ating mapa. Yan, dito sa ating mapa, sa ating nasa group. Wala na po yung heat map niya. Then, yan. Ito po yung ating map, heat map. Then, meron po tayo ditong live weather. Ang gamit po nating API sa ating mapa ay Google Maps. Yan. At sa atin naman pong live weather, ito po sa ating merong 30 degree for the cloud. Ang gamit po natin dyan ang API ay OpenMeteo. Yan. Ganyan po pag heat map, then ganito pag marker. Ay, wala pala. Punta tayo sa map. Balik tayo dito. Yan. Ito po yung location ng isang incident. And then sa alert naman po, yan, makikita po natin na yun yung message galing sa akin. Yan, nag-send po ako ng message sa isang resident. Then makita rin po natin dito yung mga ni-report. Yan. Settings naman po. Then makita po natin dito yung kanyang team, R501. Siya po ay isang rescue team alpha. Email, account, notification. Yan. Ito po ang overall sa ating responder. So next naman po, papakita ko naman po ngayon ang ating resident application. In resident application, users can register and log in. Once logged in, they can submit a flood incident by entering the incident details, selecting the several level, obtaining their GPS location, and attaching the photo if available. So sa ating resident po, ang ipapakita ko po ngayon ay isang resident na nakapagawa na ng account. Dahil nga po nag-message po tayo kanina. Sabihin natin. Yan. Ito po yung kaninang message natin. Makikita po natin dito sa ating resident application. Meron po tayo ditong quick actions din. Then kita rin po niya kung ilan na po yung total na nakapag-submit ng incident. Yan, may recent incident din po. At dito po pala, if ever po na na-resolve na dispatch po yung ating incident na ni-report, hindi na po natin siya may edit. Yan, active, cannot edit. And then, halimbawa po merong ibang nag-report, hindi po ma-edit na kung sino po nakalagin dito. Kung sino lang po nakalagin sino lang po yung nag-report, siya lang po makapag-edit. Yan. Then, chat responder. Yan, andyan po yung ating message kanina. Bari real time pong pumapasok ang ating message. Ayos pa. And then, meron po tayo dito ng notification. Ayan. Makikita rin po natin na na-resolve na ang ating isang incident. Settings. Same lang din po ng sa responder. And then, create po tayo ng report po tayo ng isang incident. Halimbawa po ay magahis.
TUI. Dahil nga po nasa TUI po tayo, at nilakayan ko lang po yung range ng ating map. Description, medyo mataas. Medium lang po tayo. And then, tap lang po natin yung location. Then, automatic po niya kukuhanin ng ating location. And, photos. Yan. Yan. Then, submit report. And pagka-submit report po natin, makikita na po natin siya dito. Refresh lang po natin. Yan. Ngayon, meron na po siyang tap to edit kasi pending pa rin po siya. At hindi pa po siya nakikita ng ating responder para i-dispatch. Pwede pa po natin siyang edit. Yan, medyo mataas na. Yan, update. Yun nga, papakita ko naman po ngayon kung pumasok na siya sa ating responder. Then, after the report is submitted, it is automatically stored in database and becomes visible in responder application, where responders can review the report, dispatch the appropriate response unit, monitor the incident, and mark it as resolved after completing the operations. Again, uli po tayo kay Zach. Yan, nag-reflect na po sa atin yung bagong incident. Mag-guys TUI 1 minute ago. And incident. Yun, kita na po natin. Galing siya kay Ruel. From TUI, mataas na. Yan. Very real time po ang ating application. And then, pwede natin makita ang location. Nandito po ako ngayon sa bahay. And then, ibago na rin po ang ating total at pending. Then, makikita po natin dito yung reply. Ayos pa. Yan. At ito na po ang ating application. Then, dispatch po natin. Kanina po ay pwede niyang edit pag pending. Pwede edit ni resident. Pag dispatch na po natin, R1 ulit. And then, log out. Yan, makita po natin na active and cannot edit na. This demonstrates how the different users of the system work together to provide a more efficient flood reporting and emergency dispatch process in Nasugbu, Batangas. And that's conclude my presentation. Thank you.